Pagkapirma ng diborsyo, agad niyang pinatigil ang lahat ng bank card na ginagamit ng dating asawa, tuluyang binawi ang kapangyarihang matagal nitong inaabuso. Sumabog ang lahat sa isang engranding engagement nang isang pangungusap lang ang sumira sa kanyang dangal sa harap ng lahat. Anong lihim ang ibinunyag at bakit hindi na ito kayang itago ng isang makapangyarihang pamilya? Ang malamig na hangin sa loob ng bangko ay tila isang yakap kumpara sa nagyayelong pakiramdam na iniwan ng pirma niya sa kanilang divorce papers kaninang umaga. Sa loob ng 5 taon, si Amelia Reyes ay nabuhay sa ilalim ng pangalang Valderrama, isang pangalang kasing bigat ng ginto at kasing lamig ng bakal. Ngayon, malaya na siya. Huminga siya ng malalim. Ang dibdib na kanina'y puno ng kabog ay ngayoy panatag. Lumapit siya sa teller. Ang mga mata nito'y nagtatanong, "Good morning, ma'am. How may I help you?" Inilabas ni Amelia mula sa kanyang bag ang isang makapal na bundle ng mga credit card. 15 lahat. Bawat isa'y may nakaukit na pangalan, Amelia R. Valderrama. Ngunit sa ilalim nito, mas maliit na letra. Naroon ang katotohanan. Supplementary. "Gusto kong ipakancel lahat ng ito," sabi niya. Ang boses ay kalmado at buo. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Namilog ang mga mata ng babaeng teller. "Lahat po, ma'am. 15 supplementary cards under Mr. Eduardo Valderrama's account." Tumango si Amelia. Lahat. May kung anong ritual sa ginawa ng teller. Kinuha nito ang isang matalas na gunting. Isa-isa niyang pinutol ang mga card. Ang tunog ng bawat paggupit sa plastic ay musika sa pandinig ni Amelia. Snip. Ang card na ginamit niya para sa kanilang unang anibersaryo sa Paris. Snip. Ang card na pilit ipinagamit sa kanya ni Doña Imelda para bilhin ang isang damit na hindi niya gusto. Snip. 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 Ang mga card na nagsilbing paalala na bawat sentimong gagastusin niya ay kailangang dumaan sa mata ng kanyang asawa. Bawat paggupit ay isang pagputol sa tanikalang matagal na gumapos sa kanya. Paglabas niya ng bangko, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Naglakad siya sa sidewalk, hindi patungo sa mansyon sa Forbes Park, kundi sa isang maliit na apartment na inupahan niya sa Quezon City. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na naramdaman niyang pag-aari niya ang kanyang mga paa, ang kanyang direksyon, ang kanyang buhay. Naalala niya ang araw na ibinigay ni Eduardo ang unang card. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Nakangiti ito, ang mga matay nangungusap ng pagmamahal na pinaniwalaan niya noon. "Para hindi ka na mahirapan, mahal ko," sabi nito, habang isinusuot ang card sa kanyang wallet. "Anything you want, just swipe it." Ang hindi niya alam, ang anything you want ay may kasamang everything I control. Ang bawat swipe ay isang ulat na direktang napupunta kay Eduardo. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono, pinuputol ang kanyang pagmumuni-muni. Nakarehistro ang pangalan sa screen, Eduardo Valderrama. Huminga siya ng malalim bago sagutin. "Hello? What the hell did you do, Amelia?" Ang boses sa kabilang linya ay hindi na ang malambing na tinig na minahal niya. Ito ay puno ng galit at pagbabanta. 15 cards! Sabay-sabay? Are you trying to make a fool out of me?" "The papers are signed, Eduardo. Wala na akong karapatan sa mga yan." Mahinahon niyang sagot. "Karapatan? I gave you everything. Isang marangyang buhay. At ito ang isusukli mo sa akin? Isang eskandalo?" Natawa si Amelia ng mapakla. "Eskandalo? Ang pagputol sa mga card na pagmamay-ari mo ay eskandalo? Eduardo, tapos na tayo. Tanggapin mo na." Narinig niya ang malakas na paghinga nito. "Hindi mo alam kung anong sinisimulan mo, Amelia. You will regret this. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ito." Bago pa siya makasagot, ibinaba na nito ang tawag. Hindi natinag si Amelia. Sa halip,
Isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Sa wakas, ang halimaw ay nagpakita ng tunay nitong mukha nang walang pag-aalinlangan. Gabi na nang makarating siya sa kanyang bagong apartment. Maliit ito, halos kasinlaki lang ng walk-in closet niya sa mansyon. Ngunit ang bawat sulok nito ay kanya. Walang mga matang mapanghusga ni Doña Imelda. Walang mga utos ni Eduardo. Umupo siya sa sahig dahil wala pa siyang mga gamit maliban sa isang maleta. Binuksan niya ang kanyang laptop, nag-iisip na maghanap ng mga muebles online. Ngunit isang article mula sa isang sikat na society blog ang unang lumabas sa kanyang feed. Ang headline ay tila isang sampal. Ang gintong hawla ay bukas na. Paano niloko at tinakasan ni Amelia Reyes ang Valderrama clan matapos makuha ang milyon-milyong halaga? Nanlamig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang artikulo. Puno ito ng mga kasinungalingan, mga di umano'y source na nagsasabing meron siyang kalaguyo, na planado niya ang lahat, na isa siyang gold digger na nagpanggap lang na mabait. Ang larawang ginamit ay kuha sa isang charity event kung saan nakangiti siya. Ngunit sa konteksto ng artikulo, ang ngiti niya ay mukhang mapanlinlang, isang ngiti ng tagumpay ng isang manloloko. Nabitawan niya ang telepono. Ang pakiramdam ng kalayaan na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng takot at galit. Nagsisimula na nga. Ito na ang ganting sinasabi ni Eduardo. Isang digmaang hindi patas, kung saan ang sandata nila ay pera at impluensya, at ang sa kanya ay wala. Habang nakatitig siya sa kawalan, ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Inisip niyang baka isa na namang tawag mula kay Eduardo o baka mensahe mula sa isang kaibigang nakabasa ng balita. Ngunit ito ay mula sa isang hindi kilalang numero, isang text message. Binuksan niya ito, ang mga daliri nanginginig. Hindi sila titigil, pero hindi ka nag-iisa. Alam ko ang katotohanan. Hindi natulog si Amelia ng gabing iyon. Ang mensahe mula sa hindi kilalang numero ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Isang maliit na kandila sa gitna ng isang paparating na bagyo. Ngunit sa pagpatak ng umaga, ang kandilang yun ay hinipan at tuluyang namatay. Ang artikulo sa blog ay simula pa lamang pala. Pagbukas niya ng kanyang social media, bumungad sa kanya ang isang dilubyo. Ang kanyang pangalan ay trending. Ang mga larawan niya kasama si Eduardo nung masaya pa sila ay ginagamit na ngayong ebidensya laban sa kanya. Bawat comment ay isang punyal. Grabe, mukha pa namang anghel. Kaya pala laging nakangiti, busog na busog sa pera ng mga Valderrama. Karma is real. Kawawa naman si Sir Eduardo. Sinubukan niyang huwag pansinin, ngunit para siyang nalulunod. Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad na dati nakikipag-unahan para maimbitahan sa kanyang mga party ay ngayon nag-uunahan sa pag-share ng mga mapanirang balita. May mga nag-unfriend sa kanya, ang iba'y nag-post ng mga cryptic message tungkol sa mga ahas na nagbabalat kayong tupa. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating bandang tanghali. Isang video link ang ipinasa sa kanya ng kanyang kapatid. Ito ay isang exclusive interview sa isang sikat na morning show. At ang nasa hot seat, ang babaeng mukhang mahinhin at puno ng pighati, ay walang iba, kundi si Doña Imelda Valderrama. Nanginginig na pinindot ni Amelia ang play. Ang set ay pinalamutian ng mga puting bulaklak na lalong nagpatingkad sa itim na bestida ni Doña Imelda. Ang kanyang mukha, na laging tila inukit sa yelo sa tuwing kaharap siya, ay ngayoy basang-basa sa luha. Hindi ko po alam kung saan kami nagkamali. Simula ng matanda, ang boses ay garalgal at puno ng hinagpis. Inabutan siya ng host ng isang panyo. Tinuring ko siyang parang tunay na anak. Ibinigay namin ang lahat. Ang tiwala, ang apelyido, ang isang buhay na hindi niya kailanman pinangarap. Napahawak si Amelia sa kanyang bibig. Ang sining ng pag-arte ni Doña Imelda ay kahanga-hanga. Ito ang parehong babae
na minsang nagsabi sa kanya na ang pamilya Reyes ay masuwerte lang na napulot mula sa putik. Pero ang anak ko, nagpatuloy si Doña Imelda, ang mga luhay tuloy-tuloy sa pag-agos. Nagbulag-bulagan siya dahil sa pagmamahal. Ayaw niyang maniwala sa mga naririnig niya, kahit sa mga ebidensyang nakikita niya. Hanggang sa huli, hindi na niya kinaya. Wasak na wasak ang puso ng anak ko. Pinanood ni Amelia ang buong panayam na tila isang masamang panaginip. Walang binanggit na pangalan si Doña Imelda, ngunit hindi na kailangan. Ang bawat salita ay nakatutok sa kanya. Ang bawat hikbi ay isang kalkuladong pagwasak sa kanyang pagkatao. Sa mata ng publiko, si Doña Imelda ang kaawa-awang ina, si Eduardo ang binatang sawi, at si Amelia. Si Amelia ang halimaw. Ang halimaw na may ngiting anghel. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang ina. Anak, napanood mo ba? Bungad ng kanyang ina, ang boses ay nanginginig. Nay, yun lang ang nasabi ni Amelia. Amelia, ano ba itong pinasok mo? Ang sabi sa balita. Anak, totoo ba? Bakit kanila sinisiraan ng ganito? Hindi po totoo. Nay, kasinungalingan po lahat yan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang ina. Anak, kilala ang mga Valderrama. Makapangyarihan sila. Baka naman pwede mong kausapin? Magpakumbaba ka na lang anak. Para matapos na ito, nahihihiya na ang tatay mo sa mga kapitbahay. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa sa libo-libong comment ng mga estranghero. Kahit kayo. Nay, hindi kayo naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa iyo anak, pero kailangan nating maging praktikal. Paano ka lalaban sa kanila? Natapos ang tawag na mas lalong bigo si Amelia. Kahit ang sarili niyang pamilya ay natatakot. Kahit sila, gusto siyang sumuko. Ang pag-iisa ay tila isang malamig na kumot na bumalot sa buong niyang katawan. Kinagabihan, naubusan siya ng pagkain. Napilitan siyang lumabas para bumili sa isang kalapit na convenience store. Nagsuot siya ng hoodie at face mask, umaasang walang makakakilala sa kanya. Ngunit ang mga titig ay hindi nagsisinungaling. Nakita niya kung paano nagbulungan ang cashier at ang isa pang customer. Nakita niya ang isang lalaking pasimpleng kinukuhanan siya ng litrato gamit ang cellphone. Ang bawat kilos niya ay tila sinusuri. Bawat hakbang ay tila hinuhusgahan. Nagmamadali siyang nagbayad at halos takbuhin ang pabalik sa kanyang apartment. Pagkasara niya ng pinto, isinandal niya ang kanyang likod dito at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa dilim ng kanyang maliit at walang laman na espasyo, sa wakas ay bumuhos ang kanyang mga luha. Wala siyang kakampi. Ang mga kaibigan ay tumalikod. Ang pamilya ay natatakot. Ang buong mundo ay humuhusga. Ang kalayaang inakala niyang nakuha niya ay isa lang palang ilusyon. Pinalitan lang ang gintong hawla ng isang mas malawak, ngunit mas malupit na kulungan, ang kulungan ng kahihiyan at pag-iisa. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, hinahayaang dumaloy ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagkabigo. Para saan pa ang paglaban? Tama marahil ang kanyang ina. Paano siya lalaban? Nag-iisa lang siya. At sa gitna ng kanyang pananangis, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Tok, tok, tok. 3 katok sa kanyang pinto. Nanigas si Amelia. Sino ang pupunta sa kanya? Isang reporter? Isang tauhan ni Eduardo? Hinawakan niya ang kanyang hininga. Ang puso niya'y kumakaripas sa takot. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa peephole. Isang lalaki ang nakatayo sa labas. Hindi pamilyar ang mukha nito. Matangkad, seryoso ang anyo, at may mga matang tila may binabasang malalim sa kanyang pagkatao. Hindi ito mukhang reporter. Hindi rin ito mukhang goons. Muli itong kumatok, mas mahina sa pagkakataong ito. Nag-ipon ng lakas ng loob si Amelia.
Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para magkaroon sila ng siwang na pag-uusapan. "Sino ka?" tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Tumingin ng diretso sa kanyang mga mata ang lalaki. Walang pagbabanta sa kanyang tinig. Tanging isang seryosong determinasyon. "Ako si David De Leon," sabi nito. "Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap tungkol sa mga Valderrama." Nakatayo si David De Leon sa labas ng pinto. Ang kanyang muka ay kalmado sa gitna ng gusot na nararamdaman ni Amelia. Ang presensya niya ay hindi nagpapakita ng panganib, ngunit puno ito ng isang bigat na hindi maipaliwanag. "Sino ka at ano ang kailangan mo sa akin?" Ulit ni Amelia. Mas matatag na ngayon ang kanyang boses. Ang pagkagulat ay napalitan ng matinding pag-iingat. Siya ba ang nagpadala ng mensahe kagabi? "Ako ang nag-text sa'yo," kumpirma ni David, na tila nabasa ang kanyang isip. "Maaari ba akong pumasok? Hindi tayo magiging ligtas kung dito tayo sa labas mag-uusap." Nag-alinlangan si Amelia. Ang buong araw niya ay ginugol sa pagtatago mula sa mundo. Ang pagpapatuloy sa isang estranghero ay labag sa lahat ng kanyang instincts ngayon. Ngunit merong sinseridad sa mga mata ni David. Isang sinseridad na may bahid ng sarili nitong pighati. Dahan-dahan niyang inalis ang kadena at binuksan ang pinto. Pumasok si David sa maliit na apartment. Hindi siya nagbigay ng anumang komento tungkol sa kawalan ng laman nito. Sa halip, iginala niya ang kanyang mga mata na parang sinisigurong wala silang kasama. Inilapag niya ang dalang briefcase sa sahig at naglabas ng ilang folder. "Umupo tayo," sabi niya. Itinuturo ang sahig. Iyon lang naman ang kanilang pagpipilian. Sumunod si Amelia, umupo sa tapat niya, pinapanatili ang distansya. Ang pag-aalinlangan ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. "Paano mo ako nahanap? At bakit mo ako gustong tulungan?" "Matagal ko nang binabantayan ang mga Valderrama," sagot ni David, habang binubuklat ang isang folder sa kanilang pagitan. Ang sahig ay biglang naging lamesa ng mga dokumento, mga bank statement, mga article of incorporation ng mga kumpanyang hindi pamilyar kay Amelia, mga litrato, at ang pagtulong sa'yo ay pagtulong na rin sa sarili ko. "Hindi kita maintindihan." Huminga ng malalim si David. Ang seryosong ekspresyon sa kanyang muka ay bahagyang lumambot, napalitan ng bakas ng isang lumang sakit. "Ang pamilya ko ang unang biktima nila." Nagsalaysay si David. 15 taon na ang nakalipas. Ang kanyang ama, si Don Gregorio de Leon, ay ang business partner at matalik na kaibigan ni Don Julio Valderrama, ang ama ni Eduardo. Magkasama nilang itinayo ang isang matagumpay na real estate company. Ngunit sa likod ng pagkakaibigan, mayroong laso ng kasakiman. Ang mga Valderrama, sa pamumuno ng batang Doña Imelda noon, ay gumawa ng isang paraan para ilipat ang lahat ng assets ng kumpanya sa mga dummy corporations na sila ang may-ari. Isang umaga, nagising na lang kami na wala na ang lahat, sabi ni David. Ang boses niya ay halos pabulong. Naalala niya ang araw na yon. Ang kanyang ama, isang dating matikas na lalaki, ay nakaupo sa kanyang opisina, napapaligiran ng mga notice of foreclosure. Ang amoy ng pagkatalo sa silid na yon ay hindi na nawala sa kanyang alaala. Idineklara nilang bankrupt ang kumpanya. Pero ang totoo, ninakaw nila ang lahat. Sinubukan ng tatay na lumaban, pero wala siyang nagawa. Ang stress, ang kahihiyan, iyon ang pumatay sa kanya. Tinitigan ni Amelia si David. Nakita niya ngayon ang lalim ng kanyang mga mata. Hindi ito simpleng kagustuhang tumulong. Ito ay isang krusada, isang misyon na ipaglaban ang hustisyang ipinagkait sa kanyang ama. Biglang nahiya si Amelia sa sarili niyang pagdududa. "Ipagpaumanhin mo," sabi niya. "Ang nangyari sa inyo ay terrible." Tumango si Dave. "Kaya nang makita ko ang ginagawa nila sa'yo, ang parehong pattern ng paninira para pagtakpan ang sarili nilang kasalanan,
Alam kong kailangan kong kumilos. Itinuro niya ang mga dokumento. Ito ang mga patunay na si Eduardo ay sangkot sa malawakang money laundering sa pamamagitan ng mga kasino. Ang mga blog at interview, diversion lang lahat yan. Habang abala ang lahat sa paghusga sa'yo, malaya siyang naglilinis ng pera. Biglang may nag-flashback sa isipan ni Amelia. Mga gabi, kung kailan ginagawang dahilan ni Eduardo ang business meetings, pero umuuwi itong amoy alak at may kakaibang kaba sa mga mata. Mga usapan sa telepono na bigla niyang pinuputol kapag papasok siya sa silid. Mga pangalang naririnig niya, offshore accounts, shell companies, na winawaksi lang niya noon bilang parte ng kanilang komplikadong negosyo. May mga naririnig nga ako noon, amin ni Amelia. Pero hindi ko pinansin. Akala ko abala lang siya. Hindi ka nag-iisa, sabi ni David. Ganyan sila kumilos. Pinapaniwala nila ang lahat sa kanilang perpektong imahe habang nabubulok sila sa loob. Tumingin siya ng diretso kay Amelia. Amelia, alam kong pagod ka na at natatakot. Pero ang katotohanan ang tanging sandata mo ngayon. At ang katotohanang hawak ko, kulang kung wala ang testimonya mo, ang kaalaman mo mula sa loob. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tinimbang ni Amelia ang lahat. Ang mga banta ni Eduardo, ang mga luhang buhaya ni Doña Imelda, ang pakiusap ng kanyang ina na sumuko na lang. At ngayon, itong alok mula sa isang lalaking may sariling multo na pinagsisilbihan. Ang paglaban ay nangangahulugan ng mas matinding gulo, mas malaking panganib. Ngunit ang pagsuko ay nangangahulugan ng habambuhay na pagtanggap sa kasinungalingang sila ang lumikha. Tumingin siya sa mga dokumento sa sahig at pagkatapos ay sa determinadong mukha ni David. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang gulo, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang pag-asa, na kanina'y tila patay na, ay nagsimulang muling tumibok. Dahan-dahan siyang tumango. Ano ang kailangan nating gawin? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni David. Isang nangiti ng ginhawa at pasasalamat. Inilahad niya ang kanyang kamay. Lalaban tayo. Inabot ni Amelia ang kamay nito. Ang kanilang pagpisil ay mahigpit at puno ng kahulugan. Ito ay isang selyo, isang pangako. Ang simula ng isang alyansa na yayanig sa pundasyon ng imperyo ng mga Valderrama. Binitawan ni David ang kanyang kamay at kinuha mula sa kanyang briefcase ang isang maliit, itim na USB flash drive. Inilagay niya ito sa palad ni Amelia. Ito ang unang hakbang natin, sabi ni David. Ang kanyang boses ay naging babala. Lahat ng preliminary evidence na nakuha ko ay nandyan. Pag-aralan mo. Pero mag-iingat ka, Amelia. Tumingin siya sa mga mata nito, ang kanyang tingin ay matalim. Mas mapanganib pa ito kaysa sa inaakala mo. 2 araw na ang lumipas mula nang pumasok ako sa buhay ni Amelia Reyes, ang kanyang maliit na apartment na dati simbolo ng kanyang pag-iisa ay naging aming war room. Ang sahig ay napupuno ng mga dokumento, ang hangin ay amoy kape at determinasyon. Ang gabi ay naging araw. Ang mga oras ay lumilipas na halos hindi namin namamalayan. Para sa akin, ang bawat piraso ng papel, bawat numero sa spreadsheet ay hindi lang ebidensya. Ito ay isang ladrilyo na unti-unti naming tinatanggal mula sa pader na itinayo ng mga Valderrama para pagtakpan ang kanilang mga krimen. Tingnan mo ito, David, sabi ni Amelia. Itinuturo ang screen ng laptop. Ang mga mata niya, na pagod ngunit nagliliyab, ay nakatutok sa isang listahan ng mga korporasyon. Ang Golden Phoenix Leisure Club at Viridian Holdings. Palagi kong naririnig ang mga pangalang yan sa telepono kay Eduardo. Akala ko mga lehitimong investment niya. Lehitimo sila sa papel, sagot ko.
habang sinusuri ang mga bank transfer na nakuha ko. Pero ang totoo, mga shell company ito. Dito dumadaan ang milyon-milyong pisong galing sa mga VIP junket operations sa mga kasino. Pera na hindi idinedeklara, pera na ninanakaw. Humanga ako sa kanya. Ang babaeng inakala ng lahat na isa lamang palamuti ay may matalas na memorya. Ang mga pangalan, petsa at lugar na akala niya'y walang kahulugan noon ay nagiging mga susing nagbubukas ngayon ng mga nakakandadong pinto. Siya ang nawawalang piraso sa puzzle na 15 taon kong binuo. May isang pangalan na laging lumalabas sa mga dokumentong ito, sabi ko, habang hini-highlight ang isang pangalan. Arturo Santos, ang kanilang dating chief accountant. Bigla siyang tinanggal 2 taon na ang nakalipas for health reasons. Pero ang hinala ko, masyado na siyang maraming nalaman. Kailangan natin siyang mahanap, mabilis na sabi ni Amelia. Iyon ang plano. Kinabukasan, habang si Amelia ay abala sa pagtawid ng mga impormasyon, nagpaalam ako sandali. Mayroon akong isang pangakong kailangang tuparin. Ang sementeryo ay tahimik. Ang init ng araw ay sinasala ng malalaking puno ng akasya. Tumayo ako sa harap ng isang simpleng lapida na may nakaukit na pangalan, Gregorio de Leon. Tay, bulong ko, habang nililinis ang ilang tuyong dahon sa ibabaw ng marmol. Malapit na. Matagal po akong naghintay, nag-aral, nagplano, at ngayon may kasama na ako. Naalala ko ang huling araw na nakita ko siyang buhay. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya, ang balikat ay lupaypay, ang mga matay walang buhay. Ang dating haligi ng aming pamilya ay gumuho sa isang iglap. Ang kahihiyan na idinulot ng mga Valderrama ang unti-unting pumatay sa kanya. Hindi lang ito para kay Amelia, Tay. Para sa inyo ito. Para sa pangalan natin na dinungisan nila. Hindi ako titigil hanggang hindi sila nagbabayad. Ipinatong ko ang isang sariwang puting bulaklak sa lapida bago tumalikod. Ang pagbisitang ito ay hindi nagdulot ng kalungkutan, kundi ng panibagong lakas. Ang mga anino ng nakaraan ay hindi na nakakatakot. Sila na ngayon ang aking gabay. Pabalik ako sa kotse nang biglang mag-ring ang telepono ko. Si Amelia. Ang boses niya sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. David, may problema. Anong nangyari? Tumawag yung may-ari ng space na inuupahan ko para sa maliit kong flower shop. Bigla na lang daw ita-terminate ang kontrata ko. May mas magandang offer daw silang nakuha. Pero alam kong sila ang may gawa nito. Sinisira nila ang nag-iisang bagay na sinubukan kong itayo para sa sarili ko. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Nag-umpisa na silang gumanti. Hindi na sila kontento sa paninira sa media. Sinisimulan na nilang wasakin ang anumang kabuhayan ni Amelia. Huwag kang mag-alala, Amelia. Huwag mong hayaang makita nilang apektado ka. Sabi ko, mas lalo nating kailangang bilisan. Nakuha ko na ang address ni Mr. Santos. Puntahan na natin siya. Pagdating ko sa apartment ni Amelia, handa na siya. Ngunit bago kami umalis, may napansin akong isang itim na sedan na nakaparada sa kabilang kalsada. Walang sakay, pero ang pwesto nito ay kahina-hinala. Masyadong strategic. Dito ka lang, sabi ko kay Amelia. Mag-iingat tayo. Nagmaneho ako paikot-ikot sa mga kalye ng Maynila at hindi ako nagkamali. Ang itim na sedan ay sumusunod. Hindi agresibo, pero laging nasa distansya. May mga mata na sa amin. Gumawa ako ng isang biglaang liko sa isang masikip na eskinita at pinabilis ang takbo. Pagkalabas namin sa kabilang dulo, nawala na ang sasakyan sa aming likuran. Pansamantala. Nakita mo yon? Tanong ni Amelia. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Oo, sagot ko. Alam na nilang may ginagawa tayo. Mas lalong naging apurahan ang paghahanap namin kay Mr. Santos. Pagdating namin sa address,
Isang luma at maliit na apartment building sa Pasay. Agad kaming umakyat sa third floor, Unit 304. Ngunit pagdating namin sa tapat ng pinto, nanlamig kami. Bahagya itong nakaawang. May mga marka ng puwersahang pagbubukas sa may doorknob. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang loob ay isang kaguluhan. Ang mga drawer ay nakabukas. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig. Ang mga una ng sofa ay tila hiniwa. Kung sino man ang naghahanap dito, nagmamadali sila. At wala na si Arturo Santos. Nilibot ni Amelia ang kanyang paningin sa gulo. Ang mukha niya'y namumutla. Huli na ba tayo? At noon, sa gitna ng mga nagkalat na papel sa maliit na lamesa, may nakita akong isang kapirasong papel na tila sinadyang iwan. Kinuha ko ito. Mayroong 3 salitang nakasulat dito sa nanginginig na sulat kamay. Isang mensahe na nagpatindig ng balahibo sa aking batok. Alam niya lahat. Ang 3 salitang iyon, alam niya lahat, ay tila isang yelong unti-unting gumapang mula sa aking mga kamay patungo sa aking puso. Habang papalayo kami sa apartment ni Mr. Santos, ang katahimikan sa loob ng kotse ni David ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Hindi na ito isang simpleng investigasyon. Hindi na ito tungkol sa mga numero sa papel o mga transaksyon sa bangko. Isang tao ang nawawala. Isang tao ang posibleng nasa panganib dahil sa amin. Sino ang tinutukoy niyang siya? Basag ni Amelia sa katahimikan. Ang boses niya'y halos pabulong. Hindi si Eduardo. Mabilis na sagot ni David. Ang mga matay nakatutok sa daan, pero ang isip ay malayo. Masyadong magulo ang pagkilos. Si Eduardo, kapag galit, mainit ang ulo at padalos-dalos. Ito ay kalkulado. Malinis, pero nag-iwan ng mensahe. Isang babala. Si Doña Imelda, sabi ko, at ang pagbigkas pa lang sa pangalan niya ay nagdulot na ng kilabot. Ang reyna, ang babaeng laging nasa likod ng trono, hawak ang mga tali. Pagdating namin sa aking apartment, ang pakiramdam ng seguridad na dati kong nahanap dito ay nawala na. Ang bawat sulok ay tila may anino. Ang bawat tunog mula sa labas ay tila isang banta. Kailangan nating mag-ingat ng husto, sabi ni David. Mula ngayon, isipin mong laging may nakikinig, laging may nanonood. Kinabukasan, ang takot na yon ay nagkatotoo. Tumawag ang aking ina. Ang boses niya'y puno ng pag-aalala na hindi ko pa narinig dati. Amelia, anak, may 2 lalaking nakabarong ang nagpunta dito sa bahay kanina. Nagpakilala silang taga-gobyerno. May mga tanong daw tungkol sa tax declaration ng tatay mo. Nanlamig ang buo kong katawan. Ano ang sinabi nila? Nay? Wala naman. Nagtanong-tanong lang. Pero, anak, nakakatakot sila. Ang mga titig nila, parang may ibang kahulugan. Sabi nila, babalik daw sila. Amelia, ano ba itong nangyayari? Nadadamay na kami dito. Huwag kayong mag-alala. Nay, kakausapin ko sila, aayusin ko to. Pagsisinungaling ko. Ngunit alam ko kung sino ang nagpadala sa mga lalaking iyon. Hindi sila taga-gobyerno. Sila ay mga mensahero. At ang mensahe ay para sa akin. Kaya naming abutin ang pamilya mo. Matapos ang tawag, napaupo ako sa sahig, nanginginig. Ang galit na naramdaman ko kahapon ay napalitan ng purong takot. Ito ang kahinaan ko. Ang pamilya ko. Alam na alam ni Doña Imelda kung saan ako tatamaan. At parang isang ahas na alam kung kailan tutuklawin ang kanyang biktima, biglang tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi nakarehistro, ngunit kilalang kilala ko. Huminga ako ng malalim bago sagutin. Hello? Amelia, hiha. Ang boses ni Doña Imelda ay malambing at matamis na parang pulot na may halong lason. Kamusta ka na? I heard you're having some trouble with your new life.
Tigilan niyo na to, Doña Imelda, sabi ko. Sinisikap na itago ang panginginig ng aking boses. Huwag niyong idamay ang pamilya ko. Narinig ko ang isang mahinang tawa sa kabilang linya. Idamay? Hija, nag-aalala lang ako. Mahirap ang buhay. Isang maling desisyon, isang maling hakbang, at maraming maaaring masaktan, lalo na ang mga taong walang kalaban-laban. Ang bawat salita ay isang patalim. Hindi siya nagbabanta. Ipinapaalala niya lang sa akin ang kanyang kapangyarihan. Ano po ba ang gusto ninyo? Tanong ko. Ang boses ko'y basag na. Simple lang, Amelia. Itigil mo na kung ano man ang binabalak mo. You are playing a game you cannot win. Ang larong ito ay para sa mga reyna, hindi para sa mga hamak na alipin. Manahimik ka. Umalis ka. Kalimutan mo na ang lahat. Kung hindi, huminto siya. Hinahayaang lumubog ang bigat ng kanyang hindi sinasabi. Sayang naman ang magandang kinabukasan na naghihintay sa'yo. Ibinaba niya ang tawag. Nabitawan ko ang telepono. Ang hangin sa aking baga ay tila naubos. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sumuko. Gusto kong tumakbo at magtago sa isang lugar kung saan hindi nila ako maaabot. Pumasok si David sa silid. Nakita niya ang estado ko. Hindi na siya nagtanong. Alam na niya. Gusto ko nang itigil to. Sabi ko, ang mga luhay nag-uunahan sa pagpatak. Tama siya. Hindi ko to kaya. Masyado silang makapangyarihan. David, madadamay ang pamilya ko. Lumuhod si David sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay kapantay ng sa akin. Iyon ang gusto niyang maramdaman mo, Amelia. Takot. Pag-iisa. Gusto niyang isipin mong wala ka ng pag-asa. Pero wala na nga. Sigaw ko. Nawala si Mr. Santos. Tinatakot nila ang mga magulang ko. Ano pa ang susunod? Ikaw? Ako? Amelia, makinig ka sa akin. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Ang kanyang hawak ay mahigpit, ngunit hindi nakakasakit. Naalala ko noong araw na sinabi sa akin na namatay na ang tatay ko. Sabi ng doktor, atake sa puso. Pero alam ko ang totoo. Pinatay siya ng kahihiyan. Pinatay siya ng kawalan ng hustisya. At ng araw na yon, nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na ako muling tatalikod sa isang laban dahil lang sa takot. Tinitigan niya ako ng malalim. Oo, natatakot ako ngayon, Amelia. Para sa'yo, para sa pamilya mo, para sa sarili ko. Pero mas malaki ang takot ko na balang araw, titingnan ko ang sarili ko sa salamin at makikita ko ang isang duwag na hinayaang manalo ang kasamaan dahil lang sa takot. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Ang kanyang sakit, ang kanyang determinasyon ay naging salamin ng aking sariling nararamdaman. Dahan-dahan, ang aking mga hikbi ay humina. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nakakaparalisa. Napalitan ito ng isang nagbabagang galit. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tumingin ako kay David at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi natakot ang nakita niya sa aking mga mata, kundi apoy. Hindi ako susuko, sabi ko. Habang nag-uusap kami, isang email notification ang lumabas sa laptop ni David. Mula ito sa isang hindi kilalang sender. Isang anonymous, encrypted email address. Binuksan ito ni David. Naglalaman ito ng isang audio file na may password at isang maikling mensahe. Ang puso ko'y nagsimulang kumabog ng malakas habang binabasa niya ito ng malakas. Nahanap nila ako. Hindi ako magtatagal. Hanapin ninyo ang papet at makikita ninyo kung sino ang humahawak ng tali. Ang mensahe mula kay Arturo Santos ay isang testamento at isang bugtong. Ang encrypted audio file ay ang kanyang huling baraha at ang password ang susi. Hanapin ninyo ang papet. Ang papet! Bulong ni Amelia. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mabilis. Si Eduardo. Palagi siyang tinatawag na puppet.
ng mga business rival niya. Isang gwapong muka para sa kumpanya. Pero si Doña Imelda ang laging nagpapatakbo sa likod. Masyadong halata, sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Pero subukan natin. Sinubukan niya ang iba't ibang kombinasyon. Eduardo Valderrama, The Puppet, Eduardo the Puppet. Lahat ay mali. Ano pa ba ang tawag sa kanya? Tanong ni David. Lumingon siya kay Amelia. Isang bagay na mas personal. Isang bagay na si Doña Imelda lang ang maaaring tumawag sa kanya. Biglang may naalala si Amelia. Isang alaala mula sa isang Pasko. Ilang taon na ang nakalipas. Nagkaroon sila ng malaking pagtatalo ni Eduardo. Umiiyak si Eduardo sa kanilang silid at pumasok si Doña Imelda. Narinig ni Amelia ang bulong ng matanda sa kanyang anak. Mga salitang akala niya'y puno ng pagmamahal noon. Ang aking prinsipito, sabi ni Amelia. Ang aking munting prinsipe, iyon ang tawag niya kay Eduardo kapag silang dalawa lang. Ang kanyang little prince. Nagkatinginan sila ni David. Isang kumpas ng pag-unawa. Dahan-dahang tinype ni David ang password. PRINCIPITO. Isang click. Ang file ay nag-unlocked. Isang katahimikan ang bumalot sa silid habang pinipindot ni David ang play. Ang tanging maririnig lang ay ang kanilang mga hininga na puno ng pag-asa at kaba. Ang unang tunog ay garalgal, tila isang cellphone na nakatago sa bulsa. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Eduardo, puno ng galit at desperasyon. Eduardo, muffled. Hindi ko na kaya to, Mama. Lumalabas na sa mga report ang mga discrepancy. Malalaman nila. Malalaman nilang lahat. Sumunod ang malamig at kontroladong boses ni Doña Imelda. Doña Imelda. Huminahon ka, Eduardo. Huwag kang mag-eskandalo. Everything is under control. Eduardo. Under control? Halos atakihin ako sa puso sa board meeting kanina. Tinatanong nila kung saan napupunta ang pera. Anong sasabihin ko? Napangiti si David. Tumingin siya kay Amelia. Ito na. Ito na ang ebidensya. Shh! Sabi ni Amelia. Ang kanyang buong atensyon ay nasa audio. May kakaiba sa tono ng pag-uusap. Doña Imelda. Bumubuntong hininga. Sasabihin mo ang palagi mong sinasabi na may mga investment ventures ka. Sasabihin mong nalulugi ka sa casino. Iyon naman ang totoo, hindi ba? You have a gambling problem, isang kapusukan, isang kahinaan na alam ng lahat. Eduardo. Pero hindi ganoon kalaki. Oo, nagsusugal ako. Pero alam mong ikaw ang nag-utos sa akin na gawin yon para may pagtakpan tayo. Mama, ang pinag-uusapan natin ay daan-daang milyon. Ang nangiti sa mukha ni David ay unti-unting nawala. Kumunot ang noo ni Amelia. Pilit na inuunawa ang narinig. Ikaw ang nag-utos sa akin, Doña Imelda. Ang boses ay mas lalong lumamig, tila bakal. At kaninong mga kamay ang pumipirma sa mga tseke, Eduardo? Kaninong pangalan ang nasa mga dokumento? Ikaw. Kaya kung may babagsak man, sino sa tingin mo ang unang huhulog? Biglang nagbago ang iyak ni Eduardo. Hindi na ito iyak ng galit, kundi iyak ng isang batang takot na takot. Eduardo. Umiiyak. Mama, please. Ayoko nang maging piyesa sa laro mo. Ayoko nang maging panakip butas sa lahat ng mga krimen mo. Itigil na natin to. At doon, sinabi ni Doña Imelda ang mga salitang yumanig sa pundasyon ng lahat ng pinaniniwalaan ni Amelia at David. Ang kanyang boses ay walang emosyon, malupit at ganap na may kontrol. Doña Imelda, huwag kang hangal, Eduardo. Walang tayo. Ako ang nagplano ng lahat ng ito. Mula sa pagpapatumba sa mga De Leon hanggang sa pagtatayo ng mga kumpanyang yon sa Switzerland. Ako ang utak. Ikaw? Ikaw lang ang aking prinsipito. Ang aking perpektong papet.
Isang magandang mukha na handang saluhin ang lahat ng sisi kapag dumating ang panahon. Kaya umayos ka. Gampanan mo ang papel mo. Dahil kung hindi, alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Narinig nila ang tunog ng isang malakas na sampal, sinundan ng isang hikbi mula kay Eduardo. At pagkatapos, katahimikan. Ang audio file ay natapos. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa apartment. Mas malakas pa kaysa sa sigawan na narinig nila. Dahan-dahang lumingon si Amelia kay David. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkabigla. Si David naman ay nakatitig sa laptop. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Ang kanilang target ay mali. Ang kanilang buong investigasyon ay nakatutok sa maling tao. Si Eduardo Valderrama ay hindi ang halimaw. Isa lang siyang biktima. Isang duwag na anak na nabuhay sa ilalim ng anino ng isang tunay na henyo ng kasamaan. Ang kanilang kaaway ay hindi lang isang mapagmataas na asawa o isang masamang ina. Ang kalaban nila ay ang arkitekto ng lahat ng ito. Isang babaeng kayang isakripisyo ang sarili niyang anak para iligtas ang kanyang imperyo. Ang reyna. Diyos ko, bulong ni Amelia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang bagong uri ng takot. Ito ay takot na may kasamang pagkamangha sa tindi ng kasamaan. Siya ang may gawa ng lahat. Habang pinoproseso pa nila ang katotohanan ito, binanggit ni David ang isang pangalan mula sa audio. Switzerland. May binanggit siyang bangko sa Switzerland. Mabilis niyang binuksan ang isa pang file. Sinisimulang maghanap ng koneksyon. Ngunit bago pa niya magawa yon, isang malakas na tunog ang biglang yumanig sa kanilang atensyon. Click! Ang tunog ng pagpatay ng main switch ng kuryente. Ang ilaw sa apartment ay namatay. Ang humuhuning laptop ay biglang tumahimik. Ang tanging liwanag na natira ay ang malamlam na ilaw mula sa kalye sa labas ng bintana. At kasunod ng dilim, isang mas nakakatakot na tunog. Blag! Ang malakas na tunog ng kanilang pinto na puwersahang sinisira. Adrenaline. Iyon ang unang pumasok sa sistema ko. Walang oras para sa takot. Walang puwang para sa pagkabigla. Ang tunog ng nababasag na pinto ay isang hudyat. Tapos na ang pagtatago. Nagsimula na ang pangangaso. Sa likod, sigaw ko kay Amelia, kasabay ng paghila sa kanyang braso. Ang tanging daan palabas ay ang bintana sa kusina na nakaharap sa fire escape. Habang tumatakbo kami sa dilim, narinig namin ang pagpasok ng 2 o 3 mabibigat na lalaki. Hindi sila nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang kalabog ng kanilang mga bota at ang tunog ng mga bagay na hinahagis habang hinahanap kami. Sa isang iglap, habang tinutulungan ko si Amelia na akyatin ang bintana, naisip ko ang laptop, ang USB, ang nag-iisang kopya ng audio recording nasa lamesa na iwan. Ang ebidensya. Bulong ni Amelia, ang kanyang mga matay puno ng panghihinayang. Hayaan mo na, sabi ko. Ang aking boses ay mariin. Mas mahalaga ang buhay natin. Aalis na tayo. Nang makalabas kami sa fire escape, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa amin. Mula sa ibaba, ang ingay ng Maynila ay tila isang malayong ugong. Dito sa itaas, ang tanging mahalaga ay ang bawat bakal na aming tinatapakan. Pagdating namin sa dulo ng hagdan, sa isang madilim na eskinita, hindi kami huminto. Tumakbo kami. Walang direksyon. Ang mahalaga ay makalayo. Bawat anino ay tila isang kalaban. Bawat sasakyang dumadaan ay tila isang banta. Sa wakas, sumakay kami sa isang taxi na walang pakialam sa aming gusot na anyo. Saan po, sir? Tanong ng driver. Tumingin ako kay Amelia. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Tumingin siya pabalik sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong,
Saan na tayo pupunta ngayon? Wala na kaming ligtas na lugar. Sa pinakamalapit na 24-hour coffee shop, sabi ko sa driver, kailangan namin ng lugar na may maraming tao. Isang lugar kung saan hindi sila basta-basta makakakilos. Habang nasa biyahe, ang adrenaline ay unti-unting napalitan ng isang malamig na realidad. Alam na nila, sabi ni Amelia, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam nilang alam na natin. David, paano? Malamang may tracker sa isa sa atin. O baka sa gamit. O Syohe apartment mismo. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Masyado nating minaliit si Doña Imelda. Hindi lang pala siya reyna, isa siyang espiya. Pagdating namin sa coffee shop, umupo kami sa isang sulok na kitang-kita ang pinto. Ang amoy ng kape ay hindi nakatulong para pakalmahin ang aming mga nerbiyos. Ang natitira na lang sa amin ay ang mga damit na suot namin at ang kaalaman na nagbago sa lahat. Nawala na lahat, sabi ni Amelia. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang audio file, ang mga dokumento. Wala na tayong panlaban. Hindi pa, sabi ko. At kinuha ko ang aking cellphone. Mayroon akong huling alas, isang alas na hindi ko inaasahang gagamitin. May mga kaibigan ako mula sa dati kong buhay. Mga taong mas magaling pa sa akin sa teknolohiya. Mga taong may utang na loob sa akin. Nagdial ako ng isang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ang sumagot. Sino to? Sparrow, si Eagle to. Sabi ko, gamit ang mga lumang code name namin mula sa isang underground hacking community. Isang sandaling katahimikan. Eagle? Akala ko patay ka na. Biro ng boses sa kabilang linya, ngunit may halong paggalang. Anong kailangan ng isang alamat? Kailangan ko ng pabor, isang malaking pabor. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa maikling salita. Ang Valderrama Corporation, isang audio file na kailangang i-recover mula sa isang nasirang laptop at ang pangalan ng isang bangko sa Switzerland na binanggit ni Doña Imelda. Delikado yan, Eagle? Sabi ni Sparrow. Ang mga Valderrama ay hindi biro. Pero, para sa'yo, sige, ibigay mo sa akin ang lahat ng detalye. Pagkatapos ng tawag, isang maliit na sinag ng pag-asa ang bumalik sa amin. Ngunit alam kong ang larong ito ay pumasok na sa isang bagong yugto. Hindi na ito laro ng ebidensya. Ito na ay laro ng pusa at daga. At kami ang daga. Kailangan nating magtago, sabi ko kay Amelia. Walang hotel, walang apartment ng kakilala. Kailangan natin ng lugar na hinding-hindi nila maiisip. Nag-isip ako, at isang lugar ang pumasok sa aking isipan. Isang lugar na puno ng mga alaala. Isang lugar na matagal ko nang tinalikuran. Isang lumang bahay ng aking lola sa probinsya. Isang oras mula sa Maynila. Nakatago at halos nakalimutan na. Pero bago kami makarating doon, kailangan muna naming makalabas ng syudad nang hindi napapansin. Gagamitin natin ang kaalaman mo sa kanila, sabi ko kay Amelia. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga kilos, ng kanilang mga gawi. Isipin mo, kung ikaw si Doña Imelda, ano ang susunod mong gagawin? Tumingin sa akin si Amelia. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang matalas na pag-iisip. Ang babaeng nasanay na maging palamuti ay nagsisimula nang maging isang estratehista. Hindi niya ako hahayaang makatakas, sabi ni Amelia. Ipapabantay niya ang lahat ng bus terminal, ang airport. Iisipin niyang tatakbo ako. Pero may isang bagay siyang hindi alam tungkol sa akin. Ang aking kahinaan. Ang pamilya mo, sabi ko. Eksakto. Iisipin niyang uuwi ako sa probinsya namin para magtago sa kanila. Doon niya itutuon ang kanyang mga mata. Isang plano ang nabuo sa aming mga isipan. Isang mapanganib na plano. Gagamitin natin yan bilang pain, sabi ko. Pero paano? Kailangan nating makakuha ng access sa kanilang mga sistema para malaman natin
kung saan sila nakatingin. Tumingin ako sa aking cellphone. At doon papasok si Sparrow, pero kailangan niya ng isang bagay mula sa loob, isang gateway. Biglang nanlaki ang mga mata ni Amelia. Ang opisina. Ang opisina ni Doña Imelda, may isang private network access point doon na direktang kumukonekta sa kanilang main server sa bahay. Masyadong delikado ang pumasok doon, sabi ko. Pero yun lang ang paraan, giit niya. Napatingin ako sa labas ng bintana ng coffee shop. Ang syudad ay abala pa rin. Walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari sa aming munting mundo. Ang aming kalaban ay isang reyna na may walang katapusang yaman at tauhan. Kami naman ay dalawang pugante na may iisang cellphone at isang desperadong plano. Ang laro ng pusa at daga ay nagsimula na. At para manalo, ang daga ay kailangang pumasok sa lungga ng pusa. Sigurado ka ba dito, Amelia? Tanong ni David sa 10 beses. Nasa loob kami ng kanyang luma at hindi rumehistradong kotse, nakaparada sa isang madilim na kanto. Tanaw ang kumikinang na entrance ng isang mamahaling restaurant sa Makati. Ito lang ang paraan, sagot ko, habang inaayos ang hikaw sa aking tainga. Ang babaeng nakatingin sa akin mula sa salamin ay hindi ang Amelia na nagtatago sa takot. Nakasuot ako ng isang eleganteng itim na bestida, isa sa mga huling natirang gamit ko mula sa dati kong buhay. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod at ang aking mukha ay may magaang na kolorete para itago ang aking pagod. Kailangan kong ilabas si Eduardo sa Valderrama Building at ito ang alam kong kahinaan niya. Ang plano ay simple ngunit delikado. Tatawagan ko si Eduardo at hihilingin na makipagkita para sa isang kasunduan. Sasabihin kong suko na ako at handang pirmahan ang isang non-disclosure agreement kapalit ng isang malaking halaga. Alam kong hindi siya makakatanggi. Ang kanyang ego, ang kanyang pagnanais na makita akong sumusuko sa kanyang harapan ay masyadong malakas. Habang abala siya sa akin, si David, sa tulong ng mga blueprints ng gusali inanakuha ni Sparrow, ay papasok sa opisina ni Doña Imelda para isaksak ang isang maliit na device sa kanyang network port. Ang device na yon ang magiging tulay ni Sparrow papasok sa kanilang sistema. May 5 minuto ka lang, David. Paalala ko. Mula sa oras na umupo kami, 5 minuto. Pagkatapos noon, gagawa ako ng eksena at aalis. Ang mag-alala ka ay ang sarili mo. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Huwag kang magtitiwala sa kanya, kahit 1 segundo. Huminga ako ng malalim at kinuha ang aking telepono. Nag-dial ako. Hello? Sagot ng boses ni Eduardo. May halong pagkagulat at inis. Eduardo? Ako to, sabi ko. Ang boses ko'y sinadya kong gawing mahina at pagod. Pagod na ako, Eduardo. Tama ka. Hindi ko kayo kaya. Gusto ko nang makipag-ayos. 1 sandaling katahimikan. Narinig ko ang mahinang nangisi sa kabilang linya. Alam kong babalik ka rin sa akin. Sabi niya, puno ng pagmamayabang. Magkita tayo. Sa Laser, ngayon na. Pag-usapan natin ang mga kondisyon. Bakit hindi na lang dito sa opisina? Ayoko. Mabilis kong sagot. Ayokong makita ang mama mo. Tayong 2 lang. Kung hindi, kalimutan mo na. Ilang segundo pa ng pag-aalinlangan at sa wakas, pumayag siya. Fine. 30 minutes. Pagbaba ko ng tawag, tumingin ako kay David. Oras na. Tumango siya. Mag-iingat ka, Amelia. Inabot niya sa akin ang isang maliit na butones na mukhang palamuti sa damit. Panic button. Pindutin mo kung magkakaproblema. Makikita ko ang lokasyon mo. Idinikit ko ito sa ilalim ng aking kwelyo at lumabas ng kotse. Ang paglalakad papasok sa restaurant ay parang paglalakad sa isang entablado. Bawat hakbang ay mabigat. Ang mga pamilyar na mukha ng mga waiter
Ang marangyang paligid. Lahat ay paalala ng buhay na tinalikuran ko. Nakita ko agad si Eduardo. Nakaupo siya sa aming dating paboritong mesa, nakadekwatro, mukhang hari na naghihintay sa kanyang alipin. Pagkakita niya sa akin, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Look what the cat dragged in. Bati niya. Hindi ako umimik at umupo. Inilabas ko ang aking cellphone at pasimpleng pinindot ang start sa timer app. 5 minuto. Ano ang gusto mo, Amelia? Tanong niya. Inaabot ang menu. Isang huling mamahaling hapunan para sa mga lumang panahon? Diretsuhin na natin to, Eduardo. Sabi ko. Magkano ang halaga ng aking katahimikan? Natawa siya. Akala ko ba matapang ka? Akala ko lalaban ka? Anyari sa lahat ng ebidensya mo. Ang bawat salita niya ay isang insulto, ngunit tiniis ko. Kailangan kong bilhin si David ng oras. Narealize kong wala akong laban sa inyo, kaya heto ako. Habang nagsasalita ako, ang aking mga mata ay palihim na nagmamasid. Sa kabilang mesa, nakita ko si Isabel Garcia, ang kasintahan ni Eduardo. Nakatingin siya sa amin, ang kanyang mga matay puno ng hinala. Bakit siya nandito? Hindi ito kasama sa plano. So, ano ang hinihingi mo? Tanong ni Eduardo. Tila naiinip na. Tumingin ako sa aking relo. 3 minuto na ang nakalipas. 10 milyon, sabi ko. Isang numerong sapat na malaki para pag-isipan niya. Tumawa ulit si Eduardo. You wish. Pero sige, pagbibigyan kita. 1 million at isang ticket paalis ng bansa. Take it or leave it. Sa kabilang banda ng restaurant, nakita kong tumayo si Isabel. Naglakad siya papalapit sa banyo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa amin. Pagdaan niya sa likod ni Eduardo, may ibinulong siya. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Eduardo. Ang pagmamayabang ay napalitan ng pagdududa. Tumingin ako sa aking relo. 4 minuto. Sige, 1 million. Sabi ko, kailangan ko na itong tapusin. Ngunit huli na. Nag-vibrate ang telepono ni Eduardo. Tiningnan niya ito. Isang text message. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Anong laro to, Amelia? Sigaw niya. Sapat na para makuha ang atensyon ng lahat sa restaurant. Security just called. May intruder sa opisina ng mama. Nanlamig ang aking dugo. Nahuli na sila. Nahuli na si David. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tanggi ko. Tumatayo na rin. Hinablot ni Eduardo ang braso ko. Sinungaling. Ito ay isang patibong. Sa sandaling iyon, ang tanging naisip ko lang ay ang panic button. Pasimple kong pinindot ito. Kailangan kong makalabas. Bitawan mo ako. Sigaw ko, kasabay ng pagbuhos ng laman ng aking baso ng tubig sa kanyang mukha. Gulat. Nabitawan niya ako. Iyon na ang pagkakataon ko. Tumakbo ako palabas ng restaurant. Ang mga sigawan ni Eduardo at ang mga tingin ng mga tao ay humahabol sa akin. Paglabas ko, hindi ko alam kung saan tutungo. Nasaan si David? Nahuli ba siya? Habang tumatakbo ako sa sidewalk, isang pamilyar na lumang kotse ang huminto sa tabi ko. Bumukas ang pinto. Sakay! Sigaw ni David. Pumasok ako sa kotse, humihingal at nanginginig. Pinaharurot niya ang sasakyan palayo. Nahuli ka ba nila? Tanong ko. Hindi, pero muntik na. Sabi niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Nailagay ko ang device, pero paglabas ko ng pinto, nandoon na sila. Ang security ni Doña Imelda, mukhang tumawag si Isabel. Napatingin ako sa kanya. Ang plano ay nagtagumpay, pero sa isang napakalaking halaga. Alam na nila ngayon na hindi lang kami nagtatago. Lumalaban kami. At habang papalayo kami, nakita ko sa side mirror ang mga security guard na lumalabas mula sa restaurant. Mga radyo sa kanilang bibig. Hinahanap kami. Ang laro ay umakyat sa isang bagong antas. At sa gitna ng lahat, isang malamig na katotohanan ang tumama sa akin. Si Doña Imelda ay hindi nag-iisa sa kanyang pagiging tuso.
Mayroon na siyang bagong reyna sa kanyang tabi. Ang biyahe papalayo sa Makati ay isang malabo at tahimik na panaginip. Wala nang nagsalita sa amin ni David. Ang tagumpay sa pagkakalagay ng device ay natabunan ng mas malaking katotohanan. Nabisto na kami. Ang aming munting kalamangan ay nawala na. Alam na ngayon ni Doña Imelda na hindi lang kami tumatakbo. Kami ay naniniktik. Dinala ako ni David sa isang maliit at murang motel sa labas ng syudad. Isang lugar na walang pangalan, kung saan ang mga tao ay hindi nagtatanong. Ang silid ay amoy luma at alikabok. Isang malaking pagkakaiba mula sa marangyang restaurant na pinanggalingan ko. Ngunit sa sandaling iyon, ang 4 na sulok ng kwartong iyon ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Kailangan kong tawagan si Sparrow, sabi ni David, habang inilalabas ang isang burner phone. Kailangan nating malaman kung gumagana ang device. Habang naghihintay ako, binuksan ko ang maliit na telebisyon sa silid. At doon, sa isang late-night news program, bumungad sa akin ang isang balitang nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Engagement of the Year, Eduardo Valderrama at socialite na si Isabel Garcia, inanunsyo ang kanilang nalalapit na kasal. Ipinakita ang isang video clip mula sa isang press conference na naganap kaninang hapon lang. Naroon si Eduardo at Isabel, magkahawak kamay at nakangiti sa mga kamera. At sa kanilang likuran, nakatayo si Doña Imelda. Ang kanyang nangiti ay isang nangiti ng ganap na tagumpay. Ito ay isang pagsasanib hindi lang ng 2 puso, kundi ng 2 makapangyarihang pamilya, sabi ng reporter. Ang engagement party ay gaganapin sa susunod na linggo sa Grand Ballroom ng The Peninsula, Manila. Ang engagement party, ang huling selyo sa kanilang perpektong imahe. Isang paraan para ipakita sa buong mundo na ang pamilya Valderrama ay buo, matatag, at hindi matinag. Isang paraan para tuluyan nang burahin ako sa kanilang kasaysayan. May problema, sabi ni David, na nagpabalik sa akin sa realidad. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi makapasok si Sparrow. Pagkatapos ng nangyari kanina, ni-lockdown ni Doña Imelda ang buong sistema nila. Ang device ay walang silbi. Napatingin ako sa kanya at pagkatapos ay sa telebisyon. Tila isang pader ang bumagsak sa akin. Ang huli naming pag-asa ay nawala. Ang kanilang pader ay mas lalong tumibay at sa sandaling iyon, tumunog ang burner phone ni David, isang hindi pamilyar na numero. Nagkatinginan kami, dahan-dahan niyang sinagot at inilagay sa speaker mode. Hello? David De Leon. Ang boses sa kabilang linya ay ang boses na gumigimbal sa aking mga panaginip. Si Doña Imelda, malamig, kalmado, kontrolado. I must admit, napabilib niyo ako. You have more courage than I expected, pero lahat ng laro ay may katapusan. Narinig namin ang isang kaluskos, at pagkatapos, isang pamilyar na boses na umuungol sa sakit. David? Amelia? Mr. Santos? Sigaw ko. Oo, Amelia, Hija. Nasa akin ang kaibigan ninyo, sabi ni Doña Imelda. At nasa akin din ang isa pa ninyong kaibigan. Isang matinis na tunog ang narinig namin, ang tunog ng feedback mula sa isa pang telepono. Sparrow, tama ba? Isang napakagaling na bata. Sayang at sa maling panig siya kumampi. Naniga si David. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Nahuli rin nila si Sparrow, ang kanyang huling koneksyon sa labas ng mundo. Ano ang gusto ninyo? Tanong ni David, ang kanyang boses ay nagpipigil ng galit. Simple lang ang gusto ko, sabi ni Doña Imelda. Ang audio recording, ang orihinal na kopya na alam kong nakuha ninyo mula sa nasirang laptop ni Mr. Santos. Ibibigay ninyo ito sa akin. At ikaw, Amelia, aalis ka ng bansa. Magpapadala ako ng tiket para sa'yo. Huwag ka nang magpapakita kailanman. Kapag ginawa ninyo yan, palalayain ko ang 2 ito. Kung hindi, hindi na niya kailangang tapusin. Ang banta ay malinaw.
Saan at kailan? Tanong ni David. Bukas ng gabi, sa ilalim ng tulay ng Guadalupe. Magdala ka ng isang USB. Ikaw lang mag-isa, David. Kapag may nakita akong pulis o kahit sino pa, mamamatay sila. At pagkatapos, kayo ang isusunod ko. Ibinaba niya ang tawag. Isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa silid. Tiningnan ko si David. Ang kanyang balikat, na laging tuwid at matatag, ay bahagyang bumagsak. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Pagkatalo. Kasalanan ko to, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Dinamay ko kayo. Dinamay ko si Sparrow. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito. Hindi. Pareho nating pinasok ito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aming pinaghirapan ay gumuho. Ang aming mga ebidensya ay wala ng silbi kung patay na kami. Ang aming mga testigo ay bihag. Ang aming tanging hacker ay nahuli. At ang aming kalaban ay naghahanda para sa kanyang engagement party. Nawala na ang lahat. Talo na kami. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang litrato ng aking pamilya. Naisip ko si Mr. Santos at ang batang si Sparrow. Ang kanilang buhay ay nakasalalay sa amin. Tumingin ako kay David. Ibigay na natin sa kanila. Tumango siya. Ang kanyang mga matay nakapikit. Ibibigay natin. Kinabukasan tumawag ang isang tauhan ni Doña Imelda para sa mga detalye. Sa aking email, isang one-way ticket papuntang Canada ang dumating. Ang flight ay sa susunod na araw, pagkatapos ng palitan. Sa aking mga kamay, hawak ko ang dalawang bagay. Isang USB flash drive na naglalaman ng katotohanang maaaring magpabagsak sa kanila at isang plane ticket na magdadala sa akin sa isang buhay ng katahimikan at pagkatalo. Dumating ang gabi. Nagpunta si David sa kanilang tagpuan. Naghihintay ako sa motel. Bawat segundo ay isang karayom. Pagkalipas ng isang oras, bumalik siya. Wala na siyang dalang USB. Pinalaya ba nila? Tanong ko. Hindi ko alam. Sagot niya. Kinuha lang nila at umalis. Umupo ako sa kama. Ang bigat ng buong mundo ay nasa aking mga balikat. Tinitigan ko ang plane ticket. Ito na ang katapusan. Wala nang laban. Wala nang hustisya. Tanging ang mapait na lasa ng pagsuko. Isang linggo. Isang linggong parang isang taon. Isang linggo sa loob ng murang motel na yon, na tila isang purgatorio kung saan ang oras ay hindi gumagalaw. Sa labas, ang mundo ay nagpapatuloy. Ang balita ay puno ng mga detalye tungkol sa engagement of the year. Ang mga balderrama ay muling nasa itaas, mas nagniningning kaysa dati. Ako na naman, nakatingin lang sa plane ticket sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang flight ko ay kinabukasan na. Si David halos hindi nagsasalita. Nakaupo lang siya sa isang sulok, nakatingin sa kawalan. Ang bigat ng pagkatalo ay isang lason na unti-unting pumapatay sa aming mga kaluluwa. Pinalaya na nila si Sparrow, sabi ni David isang hapon. Binasag ang katahimikan, pero binalaan siya. Isang salita lang, at hindi lang siya ang mawawala. Si Mr. Santos? Tanong ko. Umiling si David. Walang balita. Ang salitang yun ay parang isang pako sa aking kabaong. Ibinigay namin ang lahat, pero kinuha pa rin nila ang isang inosenteng buhay. Ang aming pagsuko ay walang silbi. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Ang syudad kung saan minsan akong nangarap. Ang syudad kung saan dinurog ang mga pangarap na yon. Naalala ko ang mukha ni Doña Imelda sa telebisyon, ang kanyang ngiti ng tagumpay. Naalala ko ang takot sa boses ng aking ina. Naalala ko ang determinasyon sa mga mata ni David nung una kaming magkita. At naalala ko ang pangako niya sa kanyang ama.
Lahat ng yon para lang sa wala? Hindi. Isang bagay ang biglang nag-iba sa loob ko. Hindi ito tapang. Hindi ito pag-asa. Ito ay isang bagay na mas simple at mas dalisay. Pagtanggi. Pagtangging hayaan silang manalo. Pagtangging maging biktima habang buhay. Lumingon ako kay David. Ang anino sa kanyang mukha ay mas madilim pa kaysa sa gabi. David, sabi ko, ang aking boses ay kalmado na ngayon na may kakaibang linaw. Tumingin siya sa akin. Ang USB na ibinigay mo sa kanila. Isang kopya lang, sabi niya, na tila alam na ang nasa isip ko. Mayroon akong isa pa. Itinago ko bilang insurance. Hindi, sabi ko. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang unang ngiti sa loob ng isang linggo. Hindi lang yun. Ang USB na ibinigay mo sa kanila ay blanco. Napatingin sa akin si David. Ang kanyang mga matay nagtatanong. Bago ka umalis noon, pagpapatuloy ko. Habang naliligo ka, pinagpalit ko ang mga USB. Ang ibinigay mo sa kanila ay isang walang lamang drive na binili ko sa convenience store. Ang tunay na kopya, ang kopya na naglalaman ng audio file at lahat ng dokumento na nakuha mo bago ka mahuli ay nasa akin. Kinuha ko mula sa sikretong bulsa sa loob ng aking pitaka ang isang maliit na memory card. Hindi isang USB. Isang bagay na mas maliit, mas madaling itago. Tumayo si David, ang kanyang mga matay ng lalaki, sa hindi makapaniwalang paghanga. Amelia, akala ko, para lang sa seguridad, sabi ko. Pero ngayon, alam ko na kung para saan ito. Ito ang ating huling baraha. Ang pagkatalo sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang nagbabagang apoy. Ang haligi ay muling tumayo ng tuwid. Pero paano? Tanong niya. Alam na nila ang mga mukha natin. Bawat galaw natin, binabantayan. Eksakto, sabi ko. Inaasahan nilang tatakbo ako. Inaasahan nilang magtatago ka. Ang hindi nila inaasahan ay sasalakay tayo sa pinakakampanteng lugar para sa kanila. Tumingin ako sa kalendaryo. Bukas ang engagement party. Isang bagong plano ang nabuo sa aming mga isipan. Hindi na ito tungkol sa pagtatago. Ito ay tungkol sa pag-atake. Isang all or nothing na sugal. Kinabukasan, habang ang alta sosyedad ng Maynila ay naghahanda para sa kanilang magarbong selebrasyon, kami ni David ay abala sa paghahanda para sa aming sariling party. Tinawagan ko ang nag-iisang tao sa media na alam kong may integridad, isang batang investigative journalist na minsan kong tinulungan sa isang charity case. Hindi ko sinabi ang lahat, ngunit sapat lang para makuha ang kanyang interes. Magpunta ka sa The Peninsula Manila mamayang gabi. Sabi ko sa kanya, mayroong isang kwentong magpapabago sa lahat. Pagkatapos, lumabas ako. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng isang linggo, lumabas ako sa liwanag ng araw. Nagpunta ako sa isang simpleng department store. Hinanap ko ang pinakamatingkad, pinakamatapang na bestida na mahahanap ko. Isang kulay pula, kulay ng dugo, kulay ng digmaan. Samantala, si David ay may sariling misyon. Kinontak niya ang kanyang mga lumang koneksyon. Hindi para sa hacking, kundi para sa impormasyon. Kailangan naming malaman ang layout ng ballroom, ang technical setup, kung paano namin maisisingit ang aming ebidensya sa kanilang audio-visual presentation gabi. Ang oras ng flight ko ay lumipas na. Ang plane ticket ay nasa basurahan na ngayon, punit-punit. Nakatayo ako sa harap ng isang sirang salamin sa motel. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Amelia na asawa ni Eduardo o ang Amelia na biktima ng mga balderrama. Ang babaeng ito ay isang estranghero. Isang estranghero na walang ibang pag-aari, kundi isang memory card at isang nag-aalab na pagnanais para sa hustisya. Dumating si David. May dala siyang isang maliit na laptop at isang diagram ng ballroom. Handa na,
Tanong niya. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang refleksyon ng sarili ko. 2 taong nawalan na ng lahat, kaya wala nang kinatatakutang mawala. Nakatanggap ako ng balita. Sabi niya, ang kanyang boses ay malungkot. Natagpuan na. Si Mr. Santos, patay na. Hindi ako umiyak. Ang balitang yon ay hindi na nagdulot ng luha. Nagdulot ito ng bakal sa aking gulugod. Ito na ang huling patak, ang huling mitya. Para sa kanya, sabi ko. Para sa tatay mo. Para sa lahat ng sinira nila. Lumabas kami ng motel, iniwan ang susi sa reception. Sumakay kami sa isang taxi. Isang ordinaryong taxi. Papunta sa pinakamarangyang hotel sa syudad. Pagdating namin sa harap ng The Peninsula, Manila, ang lugar ay kumikinang sa mga ilaw at nagbubulungan sa yaman. Mga mamahaling kotse ang nakapila, mga taong nakagayak ng kanilang pinakamahal na damit. Huminto ang aming taxi sa likod ng isang Rolls Royce. Bumaba ako. Ako, sa aking pulang bestida na nagkakahalaga lang ng 2,000 piso, ay tila isang patak ng dugo sa isang dagat ng perlas. Huminga ako ng malalim. Ang malamig na hangin ay pumuno sa aking baga. Tumingin ako sa entrance ng hotel. Sa loob niyan, nagdiriwang ang aking mga kaaway, kampante sa kanilang tagumpay. Hindi nila alam, ang kanilang katapusan ay kararating lang. Ang pagpasok sa Grand Ballroom ng The Peninsula, Manila ay parang pagpasok sa isang ibang mundo. Ang mundo kung saan dati akong nabibilang, ngunit ngayon ay isa na akong manlulusob. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang mga bulaklak ay nag-uumapaw sa bawat mesa. At ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tagumpay. Walang pumansin sa akin sa simula. Sa kanilang mga mata, isa lang siguro ako sa daan-daang bisita. Naglakad ako sa gilid. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis, kasabay ng ritmo ng jazz music. Hinanap ng aking mga mata si David na nauna nang pumasok kanina, nagpapanggap bilang isang technical assistant. Nakita ko siya malapit sa control booth sa likod ng ballroom. Isang bahagyang tango mula sa kanya ang nagsabing handa na ang lahat. Ang aking atensyon ay bumaling sa entablado. Naroon sila. Ang masayang magkasintahan, si Eduardo at Isabel. Si Eduardo, sa kanyang mamahaling suit, ay mukhang mas gwapo kaysa dati. Ang kanyang nangiti ay abot tenga. Si Isabel, sa kanyang puting gown, ay parang isang prinsesa. At sa tabi nila, ang reyna-ina, si Doña Imelda Valderrama. Nakasuot siya ng isang makinang na gown, ang reyna ng gabi, ang reyna ng kanyang perpektong mundo. Nagsimula ang programa. Isang sikat na host ang umakyat sa entablado. Nagbibigay puri sa power couple ng taon. Sinundan ito ng mga talumpati mula sa kanilang mga maimpluwensyang kaibigan. Ang lahat ay perpekto, isang perpektong kasinungalingan. At pagkatapos, ang sandaling hinihintay ng lahat, ang audiovisual presentation. Isang video na magpapakita ng love story ni na Eduardo at Isabel. Ito na. Ito na ang hudyat. Nagsimulang magdim ang mga ilaw. Ang malaking projector screen sa likod ng entablado ay umilaw. Nagsimula ang video sa mga matatamis na larawan ng dalawa. Naglalakbay, tumatawa, naghahalikan. Ang mga bisita ay napapabuntong hininga sa kilig. Pinindot ko ang isang maliit na remote control sa aking palad. Isang device na ibinigay sa akin ni David. Isang click. Sa screen, ang larawan ni Isabel ay biglang nag-glitch. Napalitan ito ng isang itim na screen. Isang sandaling katahimikan at pagkalito ang bumalot sa ballroom. Narinig ko ang pagmumura ng technical director. At pagkatapos, isang boses ang pumuno sa buong silid. Ang boses ni Eduardo, puno ng desperasyon, mula sa audio recording ni Mr. Santos. Hindi ko na kaya tumama.
Malalaman nila. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Sa entablado, ang nangiti ni Eduardo ay naglaho, napalitan ng purong gulat. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mga matay ng lalaki. Ang malamig na boses ni Doña Imelda ang sumunod. Huminahon ka, Eduardo. Sasabihin mong nalulugit ka sa kasino. Isang kahinaan na alam ng lahat. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang kanilang mga mukha, na kanina'y puno ng paghanga, ay ngayoy puno ng pagkalito at hinala. Kasabay ng audio, sa screen, nagsimulang lumabas ang mga dokumento, ang mga bank statement mula sa Switzerland, ang mga pangalan ng kanilang mga shell company, ang mga larawan ng mga orihinal na dokumento na nagpapatunay sa panloloko nila sa mga De Leon. Ang lahat ng ebidensya ipinapakita sa harap ng buong alta sosyedad ng Maynila. Ang sigaw ni Eduardo sa audio ay umalingaw-ngaw. Mama, please! Ayoko nang maging piyesa sa laro mo. Ayoko nang maging panakipbutas sa lahat ng mga krimen mo. Sa puntong yon, ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga cellphone ay nagsimulang maglabasan, nagre-record. At para sa grand finale, ang pinakamalupit na salita mula kay Doña Imelda. Ako ang nagplano ng lahat ng ito. Ikaw lang ang aking prinsipito, ang aking perpektong papet. Kasabay ng salitang papet, ang audio ay huminto. Ang screen ay naging itim. At isang spotlight ang biglang bumukas. Nakatutok hindi sa entablado, kundi sa akin. Habang dahan-dahan akong naglalakad, papunta sa gitna. Lahat ng mata ay nasa akin. Ang katahimikan ay nakabibingi. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ko. Ang aking boses ay pinalakas ng isang maliit na mikroponong dala ko. Kalmado, matatag, walang takot. Ang pangalan ko ay Amelia Reyes at ang narinig at nakita ninyo ay ang katotohanan. Sa entablado, si Isabel ang unang kumilos. Tumingin siya kay Eduardo na may pagkasuklam, tinanggal ang engagement ring sa kanyang daliri at ibinato ito sa sahig bago nag-walkout. Si Eduardo, sa kabilang banda, ay gumuho. Literal na napaluhod siya sa entablado, humahagulgol na parang isang bata. Paulit-ulit na sinasabi, hindi, hindi. Ngunit ang aking mga mata ay nakatutok sa iisang tao lamang. Kay Doña Imelda, nakatayo pa rin siya, tuwid na tuwid. Ngunit ang maskara ay nawala na. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng pagkatalo. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng apoy at kapangyarihan, ay ngayoy walang laman. Tumingin siya sa akin, hindi na may galit, kundi may isang uri ng pagod na pagkilala. Naglakad ako, papalapit sa entablado, hanggang sa ilang talampakan na lang ang layo namin. Tinitigan ko siya sa mata. Wala akong sinabi, hindi na kailangan. Tapos na ang lahat. Bulong ko, sapat lang para marinig niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ballroom. Pumasok ang mga pulis, kasama ang mga ahente ng NBI. Kasunod nila ang mga mamamahayag, kabilang ang batang journalist na tinawagan ko. Ang flash ng mga kamera ay parang kidlat sa madilim na kalangitan. Ang gabi ng kanilang pinakamalaking tagumpay ay naging gabi ng kanilang huling pagbagsak. Habang ang lahat ay nagkakagulo, habang ang mga pulis ay papalapit sa entablado para arestuhin ang mag-inang Valderrama, dahan-dahan akong tumalikod. Nilibot ko ang aking paningin sa ballroom, sa mga mukha ng mga taong dati kong tinawag na kaibigan, na ngayon nakatingin sa akin na may halo-halong pagkamangha at takot. Hindi ako ngumiti, hindi ako nakaramdam ng paghihiganti. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim at tahimik na pakiramdam ng paglaya. Naglakad ako papalabas ng ballroom, papalayo sa gulo, papalayo sa mga kamera, papalayo sa mga anino ng aking nakaraan. Sa labas ng hotel, naghihintay si David. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat. Pasasalamat, paggalang, at hustisya para sa kanyang ama.
Habang naglalakad kami palayo sa kumikinang na gusali, hindi na ako lumingon pa. Ang imperyo ay bumagsak na at sa wakas, malaya na ako. 6 na buwan. 6 na buwan ang lumipas mula sa gabing iyon na yumanig sa Maynila. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng imperyo ng mga Valderrama ay naging pambansang usap-usapan sa loob ng ilang linggo. Ang kanilang paglilitis ay dinumog ng media. Bawat detalye ng kanilang mga krimen ay inilantad sa publiko. Sila ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kaso: fraud, money laundering, at obstruction of justice. Si Doña Imelda ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Eduardo, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nakatanggap ng mas mababang sentensya. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Ang pangalang Valderrama, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Ngunit ang lahat ng iyon ay ingay na lamang mula sa isang malayong mundo para sa akin. Nakatayo ako ngayon sa loob ng aking munting flower shop sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat sa La Union. Ang pangalan nito ay Pag-asa. Ang hangin ay amoy alat at bulaklak. Ang tunog ng mga alon ang nagsisilbing musika sa aking bawat araw. Dito, hindi ako si Amelia Reyes, ang dating Mrs. Valderrama. Dito, ako lang si Leah, ang babaeng nag-aayos ng mga bulaklak. Isang customer ang pumasok, isang batang babae na namimili ng bulaklak para sa kanyang ina. Nginitian ko siya habang tinutulungan ko siyang pumili ng mga pinakasariwang rosas. Sa simpleng sandaling iyon, nakaramdam ako ng isang kaligayahang hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ng mga Valderrama. Ang kaligayahan ng isang simpleng buhay na pinili ko para sa aking sarili. Isang araw, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa labas ng shop, isang pamilyar na kotse ang huminto. Bumaba. Mula rito si David De Leon. Mas payat siya ng kaunti, ngunit ang bigat na dati nakapasan sa kanyang mga balikat ay wala na. Ang kanyang mga mata, na dati laging seryoso, ay mayroon ng bahid ng kapayapaan. Bagay sa iyo ang probinsya, bati niya, habang papalapit. Ngumiti ako. Bagay din sa iyo ang hustisya. Naglakad-lakad kami sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas. Nagkwentuhan kami tungkol sa mga nangyari. Naibalik na sa pamilya De Leon ang ilang mga ari-arian na ninakaw sa kanila. Itinayo muli ni David ang kanilang kumpanya, ngunit sa tamang paraan na ngayon bilang parangal sa kanyang ama. Salamat, Amelia, sabi niya sa gitna ng aming paglalakad. Sa lahat. Salamat din, David. Sagot ko. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Walang namagitang romansa sa amin. Ang aming ugnayan ay mas malalim pa roon. Ito ay isang koneksyon na isinilang mula sa pinagsamahang sakit, pinagtibay ng iisang layunin, at selyado ng paggalang. Kami ay mga sundalong magkasamang lumaban sa isang digmaan, at ngayon, pareho na kaming nakahanap ng kapayapaan sa aming sariling paraan. Habang naglalakad kami, isang telebisyon mula sa isang maliit na kainan sa tabi ng daan ang nakakuha ng aming atensyon. Ipinapakita nito ang isang footage mula sa huling araw ng paglilitis. Isang close-up shot sa mukha ni Doña Imelda habang inilalabas siya ng courtroom. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa kanyang mga mata, mayroong isang bagay na nakita ko. Hindi pagsisisi, kundi pagkapagod. Ang pagod ng isang reyna na nawalan ng kaharian. Hindi ako nakaramdam ng galit. Hindi rin ako nakaramdam ng awa. Ang naramdaman ko lang ay pagtatapos. Isang kabanata ng aking buhay na sa wakas ay naisara na. Umalis na tayo, sabi ko kay David. Hinila siya palayo sa ingay ng telebisyon. Bago siya umalis, iniabot niya sa akin ang isang sobre. Mula sa pondo ng mga Valderrama na na-recover. Paliwanag niya, bahagi mo ito. May karapatan ka dito. Tiningnan ko ang sobre.
ngunit hindi ko ito kinuha. Hindi ko kailangan yan, David. Ang kailangan ko, nasa akin na. Itinuro ko ang aking flower shop, ang dagat, ang tahimik na paligid. Ngumiti si David. Alam ko, pero isipin mo na lang itong bayad para sa isang nasirang flower shop noon. Sa huli, tinanggap ko ito, hindi para sa sarili ko, kundi para sa mga pangarap na gusto ko pang buuin para sa iba. Pinanood ko ang kanyang kotse habang papalayo ito hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang sa abot tanaw. Hindi ako nakaramdam ng lungkot. Ang aming kwento ay tapos na, ngunit ang aming pagkakaibigan ay mananatili. Naiwan akong mag-isa sa dalampasigan. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Hinarap ko ang karagatan at ipinikit ang aking mga mata. Dinama ko ang dampi ng hangin sa aking muka, ang hangin ng kalayaan. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagbagsak ng imperyo ng Valderrama. Ang tagumpay ko ay hindi ang pagbabalik ng aking pangalan. Ang tunay na tagumpay ay ang paghahanap sa sarili ko muli. Ang pagtuklas na ang aking halaga ay hindi nakasalalay sa apelyidong dala ko, sa kayamanang nakapaligid sa akin, o sa lalaking nasa tabi ko. Ang aking halaga ay nasa loob ko. Sa simula ng katahimikan, sa wakas, natagpuan ko ang aking tunay na pag-asa. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang katotohanan ay maaaring ipagpaliban, pero hinding-hindi kailanman tuluyang maitatago. Ang panlilinlang, pang-aabuso, at kasakiman, kahit balutin pa ng pera at kapangyarihan, ay may hangganan. Sa oras na may isang taong tumindig, naglakas loob, at piniling ipaglaban ang sarili, kusa ring guguho ang kasinungalingang itinayo sa loob ng maraming taon. Ito ang paalala na ang gumagawa ng masama ay may araw ng pagbabayad at ang taong matiyagang nagtiis ay may karapatang mabawi ang dignidad, boses at buhay na ninakaw sa kanya. Para sa ating mga manonood, ano ang masasabi ninyo sa ganitong uri ng paghihiganti? Tama ba ang tahimik pero matalas na pagganti? O mas pinipili ninyo ang agarang pagputol sa nakakalason na relasyon? Kung kayo ang nasa sitwasyong yon, paano ninyo ipaglalaban ang sarili ninyo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Nakikinig kami. At mahalaga sa amin ang inyong kwento. 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 Amin ang inyong kwento.